konti. Yun po ay isang napakagaling na strategy. Gamitin natin ng lay people na may trabaho. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng full-time church planter, magbibigay kayo ng sweldo sa kanya para sa kanyang pamilya, at marami kayong pera para magbigay ng ganon, sige, pwede rin. Hindi bawal. Hindi masama. Di ko sinasabi, huwag magkaroon ng full-time church planter. Kung meron kayong ganong pera, okay. Kung wala, may ibang paraan. Ito rin ang pwedeng gawin. Lay people. Ako po ay isang skilled worker sa isang feeds company. Yung pong aming schedule ng araw ay ng punta namin doon sa target area ay Sunday ng hapon, kasama po ang team. Yun po yung aming oras na inilalaan para sa church plant. At ngayon po ay meron na kaming 4 na OBS at amin po itong ipinapanalangin na patuloy na lumago at maging isang church na magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Tapos, yung pangalawang gastos na malaki. Ang unang gastos na malaki ay full-time church planter. Lutas na yan. Ibang gastos na malaki ay yung venue. Akala ng iba, siguro hindi kayo, akala ng iba, para magkaroon ng church, kailangan bumali, lote, magpatayo ng building. Lot and building, para may church building, para magplan ng church. Kung marami kayong pera, sige. Kung wala kayong pera, para bumili ng lote, para magplan ng building, maraming ibang venues na pwede. Maraming iba. Doon na lang sa mga libreng venues o napakamurang venues. Kahit walang church building, pwede doon sa sala, doon sa driveway, doon sa kainan, doon sa multi-purpose center, doon sa parlor, o kahit saan, under the mango tree. Maraming venue na pwede. Kung ganoon, kung venue ay napakamura o libre, malimit libre, pwede tayo magplant ng church kahit walang pera. Kung ganoon, aalisin natin yung problema ng pera at pwede mag-plant ng church patuloy. Yun. Yun po ay isang magaling na paraan na pwedeng gawin ng lahat ng church. Ngayon, siguro ang nasa isip nyo, kasi mukhang di kayo naniniwala, nag-iisip kayo. Ang nasa isip nyo ay palagay ko, ganito. Kaya ng miyembro namin? Marunong ba? Di marunong? Willing sila? Available sila? Pero sila mag-plant ng church? Di ata. Well, hindi siguro, pero may solution din. Ang pwede natin gawin para makatulong sa ganitong lay people ay magkakaroon ng coach. Yung coach, siya ang gagabay sa kanila. Di siya magpa-plant ng church. Yung team, lay people, sila ang magpa-plant. Pero yung coach, siya ang magbibigay ng gabay, tulong, para alam nila kung anong gagawin, sila ang gagawa. Maganda. Anong gagawin ng coach? Tingnan po natin. Sa aming karanasan, sa aming church o sa aming gawain, ay marami po ang mga lay members or lay leaders na naging pastor. Sa aking pong church ay nagkaroon ng mga 5, no, na dati po ay sumasama-sama lang. Dati po ay tinitrain lang, pero ngayon sila ay nag-handle na ng isang church. Dahil po ito sa nagpo-provide ng coaching. Yan po ang solusyon kanina na sinabi. At napakaganda, maging ako po ay naging produkto ng coaching. Marami akong natutunan
Natuto ako mag-sermon, natuto ako mag-Bible study, natuto ako mag-share ng gospel. Dito sa coaching relationship includes the following activities. Una, number 1 is plan. Nagpaplano ang coach at ang team leader sa lahat ng hakbang na gagawin sa pagsisimula ng church planting, ng gawain hanggang sa tagumpay. Napakaganda po ng isang pagdi-disciple o pagtuturo pagka merong planning, no? Especially tayong mga Pilipino, no? Na ang mga Pilipino pag walang plano, walang mga goals, parang ayaw abutin. Tama po ba? No? Pero kung meron tayong mga plans at merong susundin, yung hindi masyado marunong na lay member, siya po ay natututo. No? Kung walang assignment, walang magtatrabaho. Pangalawa po ay provide accountability. Na merong responsibilidad ang team leaders sa coach para ma-achieve o maabot ang lahat ng goals. So meron pong accountability. No, hahanapin at tatanungin ni coach si team leader at si team leader naman ay magtatanong din siya kay coach. So ang ganda, no? Maganda yung merong ganitong relasyon, merong ganitong pag-aalaga o merong pag-aalalay. At ako po bilang naging coach din, nakita ko po yung tagumpay ng church planting ay napakaganda at yung church, yung team member ay nagiging productive siya, nagiging mabunga. Pangatlo, evaluate. Sabi nga po, ang pag-evaluate o evaluation ay parang springboard. Nakakita na ho ba kayo ng springboard? Ng springboard, kinakailangan mong bumaba, yung weight mo, at tatalon ka, pero pagka tumalon ka, mataas na yung maaabot mo. Ayan po ang nagagawa ng evaluation. You celebrate accomplishments. So hindi lang pala yung mga bagay na kailangan i-correct o yung mga mali, kundi ito yung pinakamasayang parte. Merong celebration. Pwede kayong kumain sa Jollibee, pwede kayong magkaroon ng maliit na party, pwede kayong mag-fellowship, para i-celebrate yung accomplishments. Minsan din po, isang nakakatulong para sa mga team member, sa mga planter, ay yung maganda yung relationship nyo. So, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro ministry, kundi nagkakaroon kayo ng magandang relationship sa bawat isa. Nandito rin yung lesson learned. Yung mga bagay na naging mali o mga bagay na hindi naabot, ay natututo tayo doon. Maraming bagay natututo tayo sa mga mali. Tama mo ba? May mga bagay na para bang yung mga pagkakamali natin ay naitatama natin. Sabi ko nga doon sa aking mga dinidisciple, hindi bawal magkamali. Bawal lang ulit-ulitin ng mali. So, okay lang magkamali, tuturuan, at nagbabago naman at nag-grow naman siya sa kanyang pagiging team leader. At ang isa pa, get back on track as necessary. Hindi para sisihid yung planter, hindi para sisihin si team leader, kundi para ulit na siya ay may taas at magabayan kung ano ang tamang gagawin niya, ano mga dapat niyang gawin. Ang isang bagay po na kung merong coach ay naitatama, At the same time, kung medyo nalilihis, ay naibabalik doon sa track para papunta ron sa mga goals natin. Number 4 is encouragement. Everybody needs encouragement, right? Lahat ng tao, kailangan niya ng encouragement para magtagumpay. Ako man, kung wala nag-encourage sa akin, siguro matagal na ako wala sa ministry. Ganon din ang tagumpay ng church planting para ikaw ay makapag-plant ng isang church. Kailangan ang planter at ang mga members dapat merong nag-encourage. At sabi ko nga, Lord, ang prayer ko ako ay maging man of encouragement. Maraming mga tao nagtagumpay, nagsimula yan sa pagkakamali, sa mga kabiguan sa ministry. Pero sa pagpapatuloy na sa ministeryo, marami nag-encourage sa kanila. At alam ko, marami sa atin ngayon ay kaya nandito dahil may mga tao nag-alaga sa atin at in-encourage tayo. Amen?
At ang panglima, solve problems. Magkasama ang team leader at merong coach na nagsusolve ng problem. Sabi nga, pagka daw dalawa ang gumagawa ng solusyon, mas magaan ang problema. At pag may katuwang at may kasama, mas masayang maglingkod sa Panginoon. Amen. So, napakaganda po ng pagka merong mga problema at meron kang karamay, meron bang nag-advise sa'yo, merong mga nagtuturo sa'yo kung mga dapat gawin sa ministry. At ako po, marami akong bagay natutunan sa ministry dahil lagi kami nag-uusap nung pastor ko, at madalas kaming nag-uusap patungkol doon sa mga problema. Sasabihin niya, ganito ang gawin mo, ganito ang huwag mong gawin, at sasabihin ko, opo, pastor. At kailangan po natin yon. Sa lahat ng problema, hindi natin pwedeng sarilinin. Number 6 is identify resources. Na merong nakakakita sa isang tao na kung ano yung pangailangan mo. Minsan, yung pangailangan natin bilang mga ministers o bilang mga team leader, hindi natin alam kung ano. Pero merong coach na nakikita. Pwede niyang sabihin, ito, kailangan nito turuan ng paano Bible study. No, ito, kailangan nito, nakikita ko, kailangan niyang matuto siya mag-pray. No? So, natututo. In short, ang team leader ay natututo siya sa coach sa maraming aspeto sa ministry, maging sa buhay niya. Maraming bagay, ako hindi ko alam, pero dahil meron ng coach, natututo ako. At ngayon, marami na din akong mga team leader, eventually naging pastor na sila. At ngayon po, nagpapasimula pa rin ako sa Leyte ngayon, meron akong 2 pastor ngayon doon na tinitrain. At kung ano man yung natutunan ko sa bayanihan, church planting, ganun din, ina-apply ko lang din. Nagkakaroon ng multiplication of leaders, nagkakaroon ng multiplications ng mga workers. Isang bagay na sa coach, nakikita ng coach kung ano yung pangangailangan, hindi lang, sabi nga dito, hindi lang financially, no? Pero kasama yon. Pwede kang magbigay pag nakikita mong wala siyang pamasahe, pero pwede kang mag-abot o tulungan siya kung ano yung mga pangangailangan niya. Pwede rin books. No, kung nakikita mo, medyo kailangan niya ng teaching about intercession. No? Pwede mo siyang pahiramin ng libro. Kung meron kang nakikita about leading Bible study, pwede mong pahiramin ng Anyone Can Lead. No? At pwede rin yung mga tapes, mga music. No, may gusto lang ako i-share. No? Meron akong isang kaibigan, bago siya disciple, hindi pa siya Christian, na nagpahiram ako ng isang tape. Sabi ko sa kanya, ito pakinggan mo, magandang tape to. So pinahiram ko sa kanya at umuwi siya sa bahay nila. Dahil dun sa tape, ay naborn again siya. At itong maganda, yung tape na yon na lagi niya pinapatugtog, pati yung asawa niya na ayaw sumama sa church, ngayon kasama niya na. At itong tao na to, dahil lang sa tape na pinahiram ko, dahil alam ko kailangan niya, siya po ngayon ay isa ng pastor. Seminars, isama mo siya sa seminar. No, kung meron mga teaching session, pwede mo siya isama. Number 7, assure development. Sigurado na merong paglago, at yung paglago na yan ay paganda ang ating ministry dahil merong nagko-coach. Narinig ko lang po ito, no? Sabi po ng isang pastor, kung aantayin natin na bawat pastor na mag-graduate ng seminary, so mag-aantay tayo ng 3 to 4 years. So every 4 years, doon lang tayo makapagtayo ng church. Pero dahil sa coaching, ang mga members, ang mga team leader, sila po ay na-equip at nagagamit ng Panginoon. Number 8, modeling ministry skills on the job. Now, the coach will go with the team leader to the target barangay to show to him how to do practical things in church planting. So, the coach, sasamahan niya ang team leader kung ano yung mga practical things na pwedeng gawin sa church planting. Now, you do, they watch, they learn from the coach. So, ang team leader, sasama siya kay coach, at si coach ay mag-evangelize, at siya ay magtuturo ng Bible study. Itong mga team leader, natututo sila. So, modeling po ang isang bagay na natututunan. Number 9 is prayer.
isang essential sa buhay ng Kristiyano ay meron nagpe-pray. No, it gives supernatural wisdom. It gives supernatural strength. May mga time you need encouragement, but most of the time you need prayers. We need prayers. No, most of the time, especially yung mga nasa field, they need prayers. They need covering. They need someone to cover sa prayers. No, at dahil doon, nagiging matagumpay ang ating pag-church plant. At ang maganda rito, we pray with one another. No? At ito, sa lahat ng ito, no, from number 1 to 9, nakita ko po rito, ay spiritually, intellectually, and physically, ay tinitrain ng isang coach. Maybe you are a pastor, pero nagtitrain ka, nagdi-disciple ka ng isa rin ng magiging worker at magiging pastor din. So, kailangan mag-pray, merong nagpe-pray sa'yo, merong nag-encourage, at malaking bagay po yan para sa ministry. Natututo ako na para matulungan din itong si aking team leader na siya ay mag-develop nung kanyang pagiging creative sa kanyang leadership. Kaya side by side, nagbe-benefit ako, nagbe-benefit din siya. Sa paraan na tatanungin ko siya or may kinig ako sa kanya, and then siya din naman ay nagbibigay ng kanyang mga ideas. At sa bahaging iyon, nagkakatulungan kami. Hindi lang ako ang nakakatulong sa kanya, kundi siya din ay nakakatulong sa akin na mag-grow kami at mag-mature sa area ng church planting. Para sa ating interaction, if you were a team leader, which of these coaching activities would be most beneficial to you? Doon sa number 1 to 9, kung ikaw ay team leader, ano kaya yung makakatulong sa iyo dito? Bawal sabihin ng lahat. No, in your group of 3, pwede tayo ulit mag-discuss. Pause the video in 3 minutes. Kanina po ay nakita natin ang pakinabang ng coaching. So kung meron tayong team leader or church planter galing sa church, ay hindi siya papahayuin na siya lang, hindi siya nag-iisa. Merong isang coach na tutulong sa kanya. Nakita natin na napakalaki ng may tutulong nito. Napakalaki ng pakinabang nito. Dito po sa bayanihan ay hindi lang merong coaching, ang isang pwede pang panggalingan ng napakalaking kalakasan ay yung pong tinatawag na network or network meeting. Diyan po sa ating delegates notes, nasa page 2 po tayo, meron po nakalagay dyan, may solution pa, networks pa. Ano ibig sabihin natin ng networks? Ito pong network meeting ay, ito po ang pagsasama-sama ng lahat ng mga coaches at mga team leaders. Minsan isang buwan, kadalasan ay Sabado, ginagawa po nila ito buwan-buwan. This is a monthly meeting ng lahat ng mga coaches at church planters and team leaders. Magagather sila at gagawin po nila itong network meeting. At sa ating pong karanasan sa Bayanihan Church Planting, itong network meeting ay talaga po namang pinanggagalingan ng lalo pang kalakasan, ng encouragement, pinanggagalingan ng lalo yung momentum sa church planting ay lalo lumalakas. Anong mga nangyayari? Anong mga activities? Anong mga ginagawa sa isang network meeting? Katatapos po lamang ng aming 12 months BCP networking sa Barangay Alima, Bacoor, Cavite. At sa hapon pong ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang naranasan ko at ng iglesia lokal na kinabibilangan ko tungkol sa kahalagahan ng buwanang network meeting. The importance of monthly network meeting. Una po, may mga success stories. Mga matagumpay na kwento, ikinukwento sa kapulungan. Maganda pong ibinabalita ng mga team leaders at miyembro ng team ang mga magagandang nangyari sa kanilang grupo. Natututo rin ako sa mga kasamahan ko, encouragement sa akin, yung mga testimony nila, yung mga nangyayari sa kanila. At from their experiences, natututo rin po ako. Pangalawa po, na mahalagang naranasan namin sa monthly network meeting
Ay ang nakakatulong po ay maihinga natin ang mga problema. Dito po yung solve problems together. Ang kagandahan po sa tuwing makikita ang mga churches sa mga network meeting, ay nasasabi ito sa kapulungan o sa grupo tulad ng ginawa natin kanina. Nagbabahaginan, pinag-uusapan, at nakapagbibigay ng mga experiences nila sa mga problema. Kung paano nila ito nabigyan ng solusyon at napagtagumpayan. Purihin po ang Diyos. Tingnan po natin ang ilang pang mga nagaganap sa loob po ng isang network meeting, yung pong monthly network meeting dito po sa Bayanihan. Ang isa pa po ay provide peer accountability. Provide peer accountability. Diyan po sa network meeting, merong bahagi na ang tawag po ay learning from one another. So, diyan po, nagre-report sila. Halimbawa, ano nang nangyari sa church planting target nyo ngayon? Ilang Bible study na meron kayo? Ilang contacts na meron kayo? So, bawat team leader ay nagre-report. Yan din ang panahon na nagre-report sila ng mga problema at yung pwede nilang gawin. So, diyan sa panahon na yan ay binabanggit din nila, ito ang gagawin namin sa buwan na ito. So kapag binanggit nila sa buong grupo, sa buong network, yung gagawin nila for that month, pinapanalangin sila at meron sila, pag uwi nila, meron silang talagang damdamin na gagawin namin to. So pagbalik nila, magre-report sila, kumusta yung pinanalangin natin noong nakaraan? So nakakatulong po yun upang magdulot din ng productivity sa team. Kasi merong accountability sila sa network. So, hindi lang accountability kay coach. Ang accountability ay nanggagaling din sa buong network. Next po ay learn practical skills just in time. Ang pinag-uusapan sa network ay ano talaga ang mga isasagawa sa target areas. So, mga practical. Meron nga pong isang pastor sa Pulilio o sa Infanta Quezon. Sabi niya, Pastor James, ang isang gustong-gusto ko sa Bayanihan, yung mga pinag-aaralan, simpleng-simple at kayang-kayang gawin. Practical skills. Pero mas maganda pa ay just in time. Hindi magbibigay ng maraming turo na hindi kayang isagawa. Kung ano lang ang kailangan natin sa church planting at this point, halimbawa sa buwan na to, anong kailangan nyong isagawa sa buwan na to, yan lang ang pag-uusapan at ituturo. Isasagawa natin, babalik uli, magbabalita, tapos yung susunod na hakbang naman ang pag-uusapan. So yung mga practical skills na pinag-uusapan at tinuturo at tinatalakay ay just in time. So wag mo nang isipin yung mga, halimbawa, Pastor, paano bubuuin ang church? Nasa umpisa pa lang. So hindi muna yun ang pag-uusapan kung ano lang kailangan. So one at a time. Yan ang maganda sa Bayanihan Church Planting. Okay, tuloy po tayo sa section. May solution pa. Networks pa. Tingnan po natin ang point number 5, prayer for one another. Yun din po ang isa pang malaking pakinabang sa network. Pag may church team leader, church planter, meron siyang coach mananalangin para sa kanya. Di lang coach, buong network. Meron din panahon sa network meeting, lahat ng team leaders, team members, mag-share sa isa't isa. Anong nangyayari sa church plant. At may time din, every network meeting, mananalangin ang lahat para sa lahat. So, maraming mananalangin para sa iyo.